Good morning at welcome sa panibagong vlog na naman. So, maraming salamat nga pala sa mga nanood ng vlog natin sa mga nakaraan mula sa Bacolod at surviving sa gitna tayo ng bundok. Sa lahat pa ng mga content na gagawin natin, abangan nyo lang. So yan, kung mapapansin nyo is tinatali na yung mga paninda natin dahil first ever magdala na ko kay kamera. Magdala kay kamera, mamaligya ba? So yan, pabukid na po yan guys. Papansin nyo. Yan, so dito kasi sa probinsya, uso kasi dito yung magbinta pag may mga tabo-tabo. Yung tinatawag na bulante. So first ever doon sa mga paninda natin na magbulante. Yan, si Dodong. So tayo yung maiwan ngayon buong araw. So nasa tindahan tayo ngayon. Wala tayo sa vlog. Yan. So taling-tali oh. Ito mga noodles, lahat-lahat ito mga sari-sari. So yung store natin dadalhin niya sa bundok. Gawin niyang sari-sari store doon sa bundok. Yun. So andito si Papa nagkakape. Good morning pa. Good morning kas vlog. Good morning guys. Magandang umaga. Asa magkagi ka ng lawig? Lawig ka din. Yeah, nagkasapatos. Ibang estilo Papa. Pagkape dito pa. Pagkuarag ko na. Yan, nagkakape tayo. Yan oh. Grabe, napakasulit yung content natin kahapon. Itim na ako. Straight tayo gumawa ng mga content tatlong araw. 2 araw tayo sa Bacolod. Tapos kahapon na naman, so nagpahinga lang ako. Ngayon nung nakarang araw pala, kahapon nag-i-edit tayo buong araw. So ganun po kahirap guys, hindi po madali. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng content, mag-film video tayo. Tapos sa pangalawang araw is mag-i-edit tayo. Siyempre hindi madali yung edit. Akala nyo meron tayong editor, wala. Tayong gumawa ng, kahit tayong mag-film pagka kinabukasan o kaya pagkagabi, kung kaya nating mag-edit pagkagabi para ma-upload kinabukasan. Pero nung nag-content ako dun sa bundok, hindi ko na talaga kinaya mag-edit pagkagabi. Grabing pagod. Ayan, so maaga akong natulog, kinabukasan na lang. Kaya kahapon gagawa sana tayo ng content na panibago kahapon. Pero hindi tayo nakagawa dahil nag-edit tayo buong araw. At na-upload ko na rin pagkagabi o hapon ata yun. So panoorin nyo na lang sa lahat ng mga hindi pa nakapanood, lahat ng mga member ng Team Probinsya. Kumusta na po kayong lahat? Wala na nag-ingay dito sa YouTube. Asa na yung iba? Si Ma'am RR wala nang upload. Si Ma'am Grace, si Moiski, iba na naman yung content nila Moiski at saka ni James Quadro, James Burns at si Idol Yamos na lang yung nag-upload ngayon. Si Cordapius Journey at lahat ng mga member ng Team Probinsya hindi na nag-upload. Ayan. Alright, so kung makikita nyo sa likuran ko, tinatali na ni Dodong lahat ng mga dadalhin niya doon sa bundok dahil yan yung estilo namin dito sa probinsya, no? May mga tabo-tabo, yan tinatawag na tabo, or yung pagtapok-tapok kumbaga ng mga tao, at merong mga bintahan, yan. So yung store natin dito dadalhin niya sa bundok nang sa ganon kahit papano is meron siyang mahalin sa buong araw. Yan, ready na oh. Ay siya nga pala guys, ito i-reveal natin kung nakikita nyo to, ngayon ko pala ito binidyohan, yung motor natin. So dati nagde-deliver kami, nahihirapan talaga kami, minsan 2 balik pag meron tayong maraming orders. Pero ngayon, isang hatiran na lang dahil ito na, nagpagawa na kami dito. Ito yung tinatawag sa Bisaya na tank guard, kung baga protector. Protector siya dito sa pinakatangki ng motor. Yan. So sa lahat ng mga pumupunta ng Bisaya, kilalang kilala nyo to.
Dahil ito yung ginagamit talaga sa mga habal-habal. At ito naman yung carrier. Yan. Carrier para dito ilalagay yung lahat ng mga, yan, titingnan nyo, di ba? Plastadang plastada yung pagkakabit nung karga. Yan. So, i-reveal mo dong magkano yung ginastos natin sa carrier. Magkano yung ginastos sa carrier? Para nang sa ganun, may ideya pag may nakakita ng video natin ito na magpapagawa sila ng mga ganito. Ano lang? 3,000 nato. Lahat. Lahat. Kasama na yung tank guard. Lahat na yan. Yan. So 3,000 plus guys yung kailangan yung gastusin pag ganito sa motor nyo kung kayo man ay nasa probinsya. Dahil bukod sa dito, ito pinapa-extend natin to. So gumastos tayo dito. Ayan, so tagpila ganin ng extension na nila, swing arm 200. Ito guys, magkabilaan sa bali 400. Ito lang. Yan. Tapos dito naman paglalagyan ito ng kahoy. So sa ngayon ginagawa pa. Oh, di ba? Yan oh. Yan. Sorry dito, ano na yan, pabundok. Pagkapisa diya. Guys, meron din tayong mga binta oh. Bulad. Yung toyo sa Tagalog, bulad po yan sa Bisaya. Yan oh. Bulad. Iba't ibang klase. Ito, 3 klase yung binta natin. Yon. Bulad. Pag taga Maynila kayo, ang tawag dyan tuyo. Yan. So, meron pa silang tinatawag na iba. Tuyo, dilis, ano ba yon? At yung mga stock natin ngayon, full pack yung store natin. Marami tayong stock ngayon. Ayan, sa lahat ng mga umorder sa atin na magpapadeliver, kumpleto po yan. Ayan, marami tayong stock ngayon. Ayan, ready to deliver na po yan sa mga gusto na magpa-deliver. So, dito naman sa pakain ng mga baboy, marami tayo dito. So, kung mapapansin nyo, lahat meron pong prices. Kasi syempre, dito sa probinsya, para pagpasok ng mga mamimili is makikita na nila agad yung mga price. Yun. So meron tayo ditong bigas. Yan, itong 2 klase ng bigas natin. Meron tayong sampagita at saka RPG. Yung bigas na mais, yan. Meron din pagkain ng mga baboy, yan. So meron. Dito naman banda is yung mga gatas, lahat-lahat na po yan. Yan. Ito yung kadalasan na in-order sa online. At dito yung nakalagay yung ating mga pansit canton. Ayan, ito mga noodles. Ayan, halo-halo. Lahat po yan. Dito naman yung mga dilata. Sardinas, lahat. Ayan. Alright. So dito sa kabila, meron din tayong mga ganito. Panakot. Ayan. Mga asin, munggo, itlog, isa na lang. Yan, so yan, meron din tayong mga spaghetti, yan lahat. Sundrox, eto mantika. Ito yung mahalin talaga sa store namin. At saka yung mga ganito. Meron din tayong pang patay ng mga sagbot, yan, sa mga farmers or magsasaka na ginagamit. At ito mga flying tiger natin. Yun oh. Lahat is naka-ready po yung store natin sa mga gustong magpa-deliver. Ayun. Kompleto. Ito kasi malayo kami sa bakery, sa probinsya kasi tayo. Nasa lungsod lang yung bakery kaya meron tayong bintang mga ganito. Mga tinapay na nasa balot. Pag nasa probinsya kayo, nasubukan yung tumira sa probinsya, nakaka-relate kayo sa mga ganitong klase. Yun oh. Woo. Ang sagoras ka magikan? Sagoras? 6:56. Sayo pa.
Ito guys, ayan, kung makikita nyo, nagbibinta kami dito ng gasolina, no? Alam naman namin na bawal talaga yung mga ganito, pero kino-consider na lang to sa dito nakatira sa bundok. Alam niyo ba kung bakit? Dahil may mga tao kasi na bumibiyahe pa akyat doon sa nakatira sa pinakatuktok, tapos nakaka-save sila pag dito lang sila, hindi na sila bababa kasi mula dito sa store natin pababa kailangan mo pang gumastos ng almost 1 liter. So dito na lang sila bibili. Kaya po kami nagbenta ng mga ganito, no? Dahil alam naman natin talaga na bawal talaga yung mga ganito. Syempre merong mga gas station, pero nasa bundok kasi tayo eh. Kaya sa probinsya hindi talaga natin maiiwasan yan. Hindi naman kami nagbibenta dito. Halos lahat ng mga tindahan basta nasa bundok ka, lahat ng mga nagtitinda meron talaga yan. Ha? Okay, ping. Papuntang bundok na yan guys. So, magbinta yan siya dun. Ang ganda na sikat ng araw ngayon, oh. Yun. Yan yung view ng paligid. Yun, oh. Guys, may masamang balita ako sa inyo na ibabahagi ngayong araw na to, no? Namatay na pala si Nanay Carmen. Kung makikita nyo yung mga nakaraan nating charity content doon sa Nalundan. So medyo matagal-tagal na siguro, mga week na siguro or months pa yung nakalipas, no? In-update ako ni ate nung mga nakaraang araw na namatay na pala si Nanay Carmen. Kung maalala nyo, yung tinulungan natin si Nanay Carmen, isang matanda na I think mga 80 years of age, tapos may 2 anak na wala sa matinong pangingisip, at may isang anak sana na nasa matinong pangingisip na aksidente sa Cebu or sa Manila ba yun, tapos napilay, so naging polio. Nakakalungkot isipin dahil si Nanay Carmen na isang matanda, sa edad niyang halos 80 or 80 years old, siya yung bumubuhay sa lahat ng mga, instead bumubuhay sa kanya mga anak na nasipag-asawa, no, inaanakan ng mga inaanak rin, inaanakan ng mga cousin lang, tapos lahat ng mga obligasyon is napunta kay Nanay Carmen. Tapos ngayon si Nanay Carmen is namatay na. So ano na kayang mangyayari doon sa mga anak niya at saka mga apo niya, doon sa anak niya na polio at doon sa anak niya na wala sa matinong pangisip, 2, tapos may mga anak. Ganun kahirap ang buhay, no? Kaya nagsisi ako kung bakit ni-stop ko yung charity content, dahil sa charity content na nagdaan natin ng mga nakaraang panahon, ang dami kong natulungan, no? Nanghihinaya nga ako kung ba't ako na-stop doon. Dahil pinaliwanag ko naman sa inyo nung nakaraan kung bakit ako nag-stop sa charity content, dahil may mga tao na gusto tayong siraan, may mga tao na hinihila tayo pababa, pero hindi po yan makaka-apekto sa sipag natin, sa pangarap natin na makatulong sa mga kababayan natin na walang-wala talaga. So baka sa mga susunod natin ng mga vlog, mabisita natin lahat ng mga tao na humingi sa atin ng tulong.